Welcome to my YouTube channel at welcome po sa aking kitchen. So alam na ninyo, basta't nandito ako sa aking kitchen, panibagong recipe na naman ang aking i-share sa inyo. Pero bago ang lahat, gusto ko lamang pong kamustahin kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At hindi ko alam kung napapansin ninyo, ang aking apron na paborito ko parating gamitin sa tuwing ako po ay nagluluto. Siguro po nababasa ninyo yan, ano? Ayan po, oh. No bitching in my kitchen. Ang taray no? No bitching in my kitchen. So, ibig sabihin, I'm the queen of my kitchen. Ganun eh. Okay, so, siguro malapit na namang pasukan dyan ng mga bata sa atin, ano? Sa ngayon, bakasyon sila, pero syempre, habang bakasyon, ang mga anak natin, nagre-relax, getting ready para sa susunod na pasukan. So, ito pong recipe na to, I'm sure na magugustuhan po ng mga anak ninyo. At po pwede po nila itong ibaon. At habang bakasyon sila, syempre mag-i-enjoy sila na kainin to. Ito po ang tinatawag ko na potato cheese balls. Yan po ay napakasimpleng recipe, napakadaling gawin. So, gusto ko pong i-share to sa inyo para po ito po ay pwedeng pambaon ng inyong mga anak. Okay, so ipakita ko po sa inyo ang mga ingredients na kailangan po natin sa paggawa ng potato cheese balls. Ito na po ang mga recipe na gagamitin natin sa paggawa ng potato cheese balls. Potato, syempre. Yan ang pinaka-main ingredients natin. Kung wala yan, wala tayong cheese balls, di ba? Kailangan din po natin ng egg. At since wala po akong breadcrumbs, syempre, para-paraan lang yan, ano? Kung wala tayong breadcrumbs, gagawa tayo ng paraan at magkakaroon tayo ng breadcrumbs. Kaya, meron po ako ritong crackers. Dudurugin po natin yan at gagawin po natin yan, gagamitin natin sa ating ingredients. Cheese, yung sa cheese po naman, it's your preference po kung anong klaseng cheese ang gagamitin ninyo. Any type of cheese po na sa palagay po ninyo ay po pwede sa recipe na to, okay po yon basta keso po. At syempre, ang ating organic extra virgin olive oil. Ito po naman sa oil kasi syempre ipa-fried natin ang ating cheese balls. Depende rin po sa inyong preference ha. Hindi po porket sinabi kong ang ginagamit ko pong oil ay extra virgin olive oil, yun na po ang gagamitin ninyo kung ano po ang inyong preference. Any type of oil po will do. Okay, so mag-uumpisa na po tayong gumawa ng ating potato cheese balls. So ito na po yung ating potato. I actually peeled off the potato po bago ko po ilagay siya sa tubig para mapalambot. At this point po, lalagyan po natin siya ng sea salt. Para naman po ang potato natin ay hindi po masyadong bland. Okay, at tatakpan po natin para lumambot at maluto po ang ating potato. I-check natin ang ating potatoes kung pwede na at pwede nang i-mash mamaya. Check po muna natin. Okay, so hindi pa siya pwede. Kasi syempre pagka minash natin ang potato po, kailangan talagang malambot siya. Okay, konti pa po. Ang gagawin ko po ulit, tatakpan po natin siya. Okay, so habang hinihintay natin ang ating mga potatoes na maluto, ang gagawin natin dito sa crackers po, dudurugin po natin siyang mabuti. Kasi since wala nga tayong breadcrumbs, sabi ko sa inyo, crackers ang gagamitin natin, di ba? So, para-paraan nga, sabi ko sa inyo, para-paraan. Kung wala tayo nung ganung ingredients, pwede naman tayong gumamit ng iba.
nagkataon na meron kaming crackers. So, itong crackers na to ang gagamitin natin instead of the breadcrumbs na wala naman tayo. Okay, kasi napaka-importante po kasi nito. Actually, ang purpose po kaya meron po nitong breadcrumbs or itong crackers na dudurog-durugin natin para maging medyo crispy ang ating potato balls. Okay. So, ayan po. Pinakamadali na po yung ganyan ang gagawin nyo. Dudurugin nyo mismo po sa may plastic niya. Durugin po mabuti. Make sure na talaga pong pinong-pino po siya. Ito pong the easiest way na durugin ang crackers. Sa mismong plastic niya bago nyo pong buksan. Ayan po. Okay. So, hindi pa po masyadong nadurog lahat. Pero, it helps a lot po. Sa mismong plastic po natin, dudurugin ang crackers. Ayan. Palagay ko po, tama na po yung isa munang crackers for now. Kasi medyo marami-rami na po to. Ayan. Make sure na talagang durog na durog po. Ayan. Okay. So, hintayin po natin ang ating potatoes na maluto. At ready na po ang ating crackers. So, imamash na po natin ang ating mga potatoes. Malambot na po siya. Actually, pinakamabilis po ito kung meron tayong potato masher. Pero, ewan ko ha, hindi ko po makita ang aking potato masher. Kaya, tinidor na lang po ang aking gagamitin. Anyway, kukunti lang naman itong ating potato. Isang malaking potato lang po ito. Kaya, ayan. Mash na po. Make sure po na talaga magiging pinong-pino po siya, ha? At pinakamabilis po, palagay ko po, pinakamabilis maluto ang potato kung hindi po isang buo ninyong ilalagay sa water. Make sure you cut po the potato. You cut the potato like in 4 pieces. Kung isang malaking potato po ang gagamitin ninyo, you cut the potato at lagay nyo sa water, lagyan nyo ng salt, at palagay ko po mas mabilis siyang maluto. Kaysa sa isang buong potato ang ilalagay ninyo sa water para maluto. At isa pa pong tips ha, make sure po na balatan na ninyo ang inyong patatas. In that case, pagka naluto na po ang patatas ninyo, hindi na po kayo mahihirapang magbalat kasi syempre, no, bagong luto yung potato ninyo, tapos babalatan ninyo, parang napakahirap po yatang gawin yun, ano? So, ayan po, minamash ko ang ating potato and I make sure na talagang pinong-pino po siya. Ayan po, pinong-pino. Make sure it's really, really fine. Ayan po. Ayan, so na-mash na natin mabuti ang potato. Ito na ang ating cheese. Naka-ready na rin ang ating cheese. Ngayon, ang next step po natin, we're going to scoop mga this is actually 1 teaspoon. This is 1 teaspoon. So, kasya lang sa 1 teaspoon. And we're going to make that into a ball. Ayan po. So, make it into a ball and then flatten it. Ganyan po. At, ilalagay na po ninyo ang cheese. So, sabi ko nga po, depende po sa preference ninyo kung ano pong klaseng cheese ang gagamitin ninyo. It can be mozzarella cheese, sharp cheddar cheese, o yung quick melt na cheese po. Ayan, nilagyan ko na siya ng cheese. Okay. At,
Ang gagawin po natin, magbibilog po ulit tayo. And of course, let me just put this one here. Bibilutin po ulit natin. We're gonna flatten it. Flatten like this. At dagdagan pa nga natin ng cheese kasi mas masarap syempre pag maraming cheese no. Iko-cover po natin dito sa ating ginawang na nilagyan natin ng cheese. And we're gonna make it into a ball. Ayan, minanggawa na tayong isa. Ayan po siya. Okay, so let's do another one po. I think it's better po we prepare yung pong ating flattened potato. I'm going to prepare the flattened potato. Ayan, para mas mabilis ano. So ayan, so flat na siya. At nandito yung isa, yung ating ginawang isang potato. So para yung pinaka bottom at saka yung top ready na. So lagyan po natin ng cheese. Lagyan natin siya ng cheese. At ito po yung isang ginawa natin. We're gonna put this on top to cover. At bibilutin po natin siya na parang bola. Ayan po. So meron ng lamang keso yan. Ganyan lamang po. Napakadaling gawin. Ayan po. Ayan po. Ayan ang pangalawa nating cheese ball. Potato cheese ball. Okay. So let's do another one. Flatten it. Ayan po. Gonna put some cheese. Inihan natin ng cheese para masarap. Siyempre, mga bata, gusto nila may cheese di ba? Going to cover it. Cover. And then we're gonna make it into a ball. Ayan po, ganyan lang, napakadali po. So, just continue doing it until maubos po natin ang ating potato. Meron pang isang paraan po na hindi kayo kailangan gumawa ng 2 flattened potatoes. Ayan, okay, so, nabilog ko na po siya, na-flatten ko siya, nilagay ko na po ang cheese sa ibabaw. Pinaka-easiest way, ayan lang po, ganyan. Just make sure you close it. Yan po. Siyempre, iisip tayo ng madaling paraan po Actually, this is my first time to make this one po. Kaya, siyempre, nag-experiment tayo kung ano yung easiest way para mabilis ang ating pagluluto. Di po ba? So, ayan, I already make it into a bowl. Meron na tayong potato balls. So, yung pangalawa po, so yun po, so we have 2 different ways of making the potato balls. Yung isa po, yung kanina yung ginawa ko, yung una parang medyo matagal yata yun Kasi dalawang ganito ang ginawa ko, tapos inilagay ko sa ibabaw to actually seal the cheese inside. Pero ngayon po, ang ginawa ko po, I just flatten it and I put the cheese po like this. I put the cheese and I close it. Ganyan lang po. I close it at binilog ko na po siya. Ayan po. So, nakabilog na po siya. So, ayan, diba? Mas mabilis, mas madali. Meron na tayong way of actually making this more quicker
At, di ba? Hindi na tayo matatagalan ng pag-flatten ng dalawang potatoes. So, ito na ang next step natin. Actually, 7 potato balls po ang nagawa natin. Ang next step, ito po yung ating eggs na nilagyan ko na po ng salt and pepper. I-roll po natin ang ating potato balls sa ating ginawang breadcrumbs, which is actually ito po ay crackers na dinurog po natin. Tapos, i-dip po natin siya sa egg. At, i-roll po ulit natin siya dito sa ating breadcrumbs or crackers na dinurog natin. Okay, ilalagay muna natin siya dito. And the same thing that we're gonna do to the rest of the potato balls. We're gonna roll the potato balls sa ating ginawang dinurog na crackers. Dip into the egg. Back into the crackers. Ayan, yung dinurog na crackers. Ayan. Until maubos po natin lahat. 7 lang po yung ginawa ko kasi isang potato balls lang naman po. Isang potato lang. Isang malaking potato lang ang aking ginawa. Kasi first time ko rin pong gumawa nito. Pinakita ko lang sa inyo at tignan natin kung maganda talaga ang pagkakaluto nito. So, at this point po, pinapainit ko na yung ang ating paglulutuan. Nilagyan ko na siya ng olive oil. So, kagaya nga po ng sinabi ko, any kind of oil or any type of oil po pwede ninyong gamitin dito sa recipe na to. So, it's your preference po. Ayan. Ang susunod naman po. Okay. Then, we're gonna dip this back to the egg. At back sa ating crackers. Ayan po. And sana magkasya. Kasi ang ginawa ko po, isa lang kasi ayaw kong masayang. Kasi if I will use dalawang packages po ng crackers, baka po sumobra, sayang naman, ano? Alam naman ninyo, ayaw natin nagsasayang ng pagkain. So, back here. And I'm sure yung pinaka-last po, baka hindi na po magkasya dahil wala na po tayong crackers, naubos na. But it's okay. That's fine. We can just dip this into the egg po. So, pinapainit lang po natin ang ating lutuan. Kasi I wanna make sure na mainit po siya talaga. And I think this is ready po. So, ilalagay na natin ang ating potato balls. Ayan po. So, hayaan lang po natin siya. Make sure nakadip po siya sa mantika. Okay. So, and make sure po that it's low heat. Low heat po ha. Wag po high heat kasi po baka po masunog ang ating potato balls. You want to make sure na luto siya at hindi po siya sunog. Yung maganda at sakto lang po magkakaluto niya. So, tignan po natin kung pwede na nating baliktarin. Okay. So, yung other side naman ang lulutuin natin. Ayan po siya. Oops. Ganito po dapat ang kanyang color. Brown. Yan po, ibig sabihin, naluto na po ang potato together with yung pong ginamit nating crackers or breadcrumbs.
Kasi ito, tingnan nyo. Mukhang malutong eh, oh. It's crispy. So, hayaan lang po natin siyang maluto, yung kabila. And then, we're gonna turn over to the other side po. Ayan, tignan po ninyo, no? Medyo brown na po. Halos lahat ng kanyang sides. So, you wanna make sure na all sides are already brown. So, ibig sabihin po, crispy na po siya. Pero pag hindi po, i-roll lang po ninyo ng konti. At, katulad po ng ginagawa ko, ayan o. So, tinitignan ko po kung ano pa yung sides na medyo hindi pa siya naku-covered ng brown. So, gusto natin ma-covered po talaga siya ng brown. Ibig sabihin, luto na po siya. So, I guess ready na po ito, no? Ang gagawin ko po ngayon, ilalagay ko na po siya dito sa plate natin na nilagyan ko po ng paper towel. Bakit may paper towel? Kasi gusto ko pong ma-drain yung kanyang oil. Ayan. Kasi syempre, ayaw naman natin kahit ba olive oil po yan, ano? Mas maganda po na i-drain po muna natin talaga yung oil ng ating mga luto. Okay. Okay, ayan po, oh. So, nilagay ko po siya sa paper towel para po ma-drain ang oil ng ating luto. So, let's put the rest of the potato balls po. Tayin po natin hanggang maluto siya, hanggang maging brown. So, tapos na ang ating potato balls, potato cheese balls. Ayan po siya, nakagawa po ako ng 7 potato cheese balls. Taste test na ngayon. The moment of truth. Tikman natin, ha? Sana masarap siya, no? Okay, medyo mainit pa siya. Pero, ito po yung isa. Yung pong walang, hindi nalagyan ng breadcrumbs or crackers. Ito po siya, pero hindi siya naging crispy. Ayan po. Hindi po siya naging crispy kasi nga, ang purpose po ng ating breadcrumbs ay para maging crispy ang ating niluluto. Kung wala naman pong breadcrumbs, po pwede rin pong lagyan ng cornstarch. Alam ko po na ang cornstarch po, nagpapa-crispy po yan sa ating mga prito. Okay, so ito na po yung isa. Tignan po natin. Ayan po. Ang cheese. Wow! Kita nyo yan? Nako, I'm pretty sure na magugustuhan po ito ng mga anak ninyo. Titikman ko na po, pero napakainit po niya. Kasi nga bagong luto. Ganito po parati kong ginagawa. Every time po na nagpiprito ako, nilalagyan ko po siya ng paper towel para po yung mantika, nadidrain po, hindi po talagang nagmamantika po yung ating mga niluto. So, ayan na po, nakita ninyo, no? Nung ginanong ko siya, makita ninyo yung cheese. So, sana masarap to, no? Kasi, sabi ko nga sa inyo, sa totoo lang, first time ko po na gawin ito. Dahil lamang sa inyo, kasi matagal ko na po talaga itong gustong gawin, pero kasi syempre minsan, we are just so busy with things that we are doing. At minsan nakakalimutan na rin. Nalaglag pa yung kapiraso. So, ayan po. Titikman ko na po. Ang sarap po. Ang sarap talaga. It's really good po. Ayan po, yung may cheese. Kainin natin yung may cheese. Siguro po, mas masarap po ito kung ang ilalagay yung cheese yung mga cube, naka-cube na po. Kasi ang nilagay ko pong cheese dito, yung pong grated cheese na cheddar cheese. Pero sabi ko nga po sa inyo, it's your preference
preference po ninyo kung whatever cheese you're going to use po. Ako. Napakasarap po. Magugustuhan po talaga ito ng mga bata. Pwede po nila itong ibaon sa school. Pwede pong ibaon ng mga bata talaga. At saka nakakabusog kasi po, syempre, potato. Potato is already considered as carb, di ba? So, ayan, kahit na halimbawa minsan wala silang baong rice, syempre kung araw-araw rice, syempre minsan mga bata nagsasawa din, ano? So, ibahin naman natin ang kanilang baon instead of rice na may ulam. Why don't you make them potato balls with cheese? At para na rin silang kumain ng rice kasi may carb po itong potato, eh. Ewan ko pa kung narinig nyo ha, yung crispiness ha. Talagang masarap. Kaya punta na sa mga market, bilhin na ng ingredients. Gumawa na kayo para merienda pati ng mga anak nyo ngayon. Okay, so uubusin ko na po to. I'm not sure kung narinig niyo po yung crispiness. Pero crispy po kasi nga, ginamitan natin siya ng crackers. Tulad na nga sinabi ko, wala tayong breadcrumbs, kaya crackers ang ginamit natin. Kaya minsan maghahanap tayo ng paraan para magawa natin yung recipe na gusto natin, di ba? Ang sarap po talaga. Walang halong biro. So, 10 out of 10, it's 10. 10. Ganun eh. Okay, so, sana po nag-enjoy kayo sa panonood sa aking bagong recipe na naman. Sa aking video, maraming pong salamat muli sa panonood po ninyo. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you guys later! And please take care po. Mag-iingat po parate. Bye-bye!